Isang masaya at mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kawika. Tuloy kayo sa ating panibagong episode ng inyong aralin para sa Filipino 6, unang terminong ika-4 na linggo. Ating pag-uusapan ang mga bagay-bagay, no? At iba't ibang mga aralin para sa linggong ito. Siksik, liglig at umaapaw ang ating paksa para sa linggong ito. Maikling kwento, pag-uugnay, pangatnig at pananaw, pangungusap na walang paksa at di verbal na hudyat. So simulan na natin para sa ating unang sesyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa larawan. Anong uri ng nakakatakot na nilalang ang makikita sa larawan? Ano ang aswang at ito ba ay totoo o hindi? Pinaniniwalaan sa iba't ibang lugar at bayan na ang aswang ay isang nilalang na bahagi ng kwentong bayan ng Pilipinas. May kakayahan nitong makapagpalit ng anyo, nakalilipad at nahahati ang sariling katawan. Sinasabing nagnanakaw ito at kumakain ng bangkay, lalo na ng puso at atay ng tao. Ikaw, naniniwala ka ba sa aswang? Okay, para sa pagpapatuloy ng ating gawain, tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ito. Naulinigan, magbintang, nagmamadali, ebidensya at patawad. Okay, so para sa ating susi sa pagwawasto, ang naulinigan ang ibig sabihin ay narinig, ang magbintang ay magparatang, nagmamadali, humahangos, ebidensya, katibayan, at patawad, paumanhin. Okay, so tayo'y tumuloy sa tekstong naratibo, partikular sa maikling kwento. So alam na natin na ang tekstong naratibo ay mga tekstong pasalaysay o mga tekstong pakwento. Ngayon, ano naman ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng isang mahalagang pangyayari sa maikling paraan. Mayroon itong simula, gitna at wakas na magkakaugnay upang mabuo ang isang kwento. Layunin nito na magbigay ng aral, maghatid ng damdamin at magbahagi ng karanasan o kaisipan ng may akda sa mga mambabasa. Maaring ang mga pangyayari ay totoo o katang-isip, ngunit mahalagang malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga ito upang madaling maunawaan ang isang kwento. Sa isang maikling kwento, makikita ang mga tauhan, tagpuan, suliranin at mga pangyayaring humahantong sa paglutas ng problema. Mayroon tayong tatlong bahagi ng maikling kwento. Ang simula. So sa bahaging ito, ipinapakilala ang tauhan na siyang gumaganap sa kwento. Ang tagpuan, lugar at panahon kung saan naman naganap ang kwento at suliranin, problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Mayroon tayong halimbawa rito, no? Inyo na lamang basahin. Ang ikalawa naman natin ay ang gitna. Dito umuunlad ang kwento, no? Nagsisimula ng dumaloy yung ating kwento. So narito ang saglit na kasiglahan kung saan nagsisimula ng mangyari ang mga mahalagang pangyayari sa isang kwento. Tunggalian, pakikipaglaban ng tauhan sa problema o sa iba't ibang hamon. So maaring sa sarili laban sa sarili, sarili or tao laban sa sarili, tao laban sa tao at tao laban sa kapaligiran. Kasukdulan, pinakamahalaga at pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento. Muli, mayroon tayong halimbawa, no, para rito. Okay. Susunod naman ay ang wakas. Ito ang bahagi kung saan nalulutas ang suliranin. Binubuo ito ng kakalasan o unti-unting humuhupa ang tensyon sa kwento. At nagbubunsod, no, ng katapusan. Ipinapakita ang naging bunga o resolusyon ng kwento. So halimbawa, yun nga, kaugnay na halimbawa natin ng mga nauna, nanalo si Mia sa paligsahan dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Hindi napatunayan niyang hindi hadlang ang kakulangan ng gamit kung may determinasyon at pagsisikap. Okay, so para sa ating pagtataya, ating basahin, no, ang maikling kwento. So bibigyan ko kayo ng pagkakataon na basahin ito ng tahimik nang sa gayon hindi na tuluyang humaba pa ang ating video na ito. Bibigyan ko naman kayo ng pagkakataon na basahin ito ng tahimik.
Okay, ngayon, narito yung mga gabay na tanong na inyong dapat na sagutan. So, sino daw ba ang sinasabing aswang sa baryo? Si Kero. So, si Aling Corazon, no? Bakit kinatatakutan ng lahat ang matandang babae? So, dahil sa kanyang pananamit at yung mga gamit na mayroon siya. Paano hinalin tulad ang matanda sa isang aswang? Ano ang natuklasan ng lahat kay Aling Corazon? So, isa pala siyang manghihilot. Paano nag-ibang tingin nila kay Aling Corazon? So, ito ay sapagkat tinulungan niya na yung anak ni Mang Berting na nalaglag mula sa puno. So, ano yung mahalagang mensahe ng kwento na ating nabasa? Huwag tayong mag-judge, no? Wag na tayong manghusga, no, sa isang tao batay lamang sa kanilang itsura, sa kanilang pananamit, no, at sa mga bagay na mayroon sila. So bakit na mahalaga na maging maingat sa paghusga sa kapwa? Sapagkat syempre, no, minsan mahirap din na tayo ay napapahiya at gayon din ay hindi naman natin lubusan yung isang tao pero hinuhusgahan na natin yung kanyang kalagayan o yung kanyang pagkatao. So maling-mali po iyon. Sunod naman, so suriin mo lang ang teksto at isulat ang kaugnay na pangyayari. Ano ba yung naging simula ng kwento kanina? Ano ba yung naging gitna? At paano ba winakasan ang kwento? So simula, no? Ipinakilala ang tauhan, inilarawan ang itsura, ganito, ganyan. Saan ang tagpuan? At yung gitna, so unti-unti na, no, na kung saan pinagbibintangan nila na isang aswang si Aling Corazon. So hanggang sa may isang humahangos na bata na nagsabi na nahulog ang bunsong anak ni Mang Berting. At yung wakas, no, sa halip na kumbaga napatunayan ni Aling Corazon na siya ay hindi naman isang aswang, kundi siya ay isang manghihilot sa pamamagitan ng paghihilot niya doon sa bunsong anak ni Mang Berting na nahulog sa puno. Para naman sa ating ikalawang sesyon, okay, so mula sa tekstong binasa, aswang sa Baryo Siquero, ni Shelani Tinasilya, baguhin ang pangyayari sa kwento. So isulat ang ano kaya ang maaring kasunod na pangyayari sa bawat sitwasyon. So para sa iyo, ano kaya ang posible pang mangyari dito sa ating mga sumusunod na kaganapan na mula sa kwento? Okay, para naman sa pagpapatuloy ng ating aralin, tayo naman ay magtungo sa pag-uugnay ang mga pangatnig at pananaw. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, mga sugnay at maging ang mga pangungusap na magkatimbang o magkakatulungan sa gamit. Okay, meron tayong iba't ibang uri ng pangatnig, nariyan ng panimbang, pamukod, paninsay, panubali, pananhi, panlinaw at panapo. So, tingnan na lamang, no, ang kani-kanilang gamit. Paano ba sila ginagamit sa pangungusap o paano sila ginagamit bilang pang-ugnay sa mga salita, mga parirala o mga sugnay. Okay, so ngayon, ano sa palagay mo ang pananaw ng tagapagsalita o tagapagsalaysay ng isang kwento? Paano ba natin matutukoy ang angkop na pananaw ng isang teksto? So, ang pananaw ay tumutukoy sa nagsasalita sa isang teksto o sa isang kwento. Ito ay nangangahulugan ng paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay, suliranin o pangyayari. Ito rin ay may hahalin tulad sa paniniwala ng isang tao. Sa Ingles, ito ay tinatawag na point of view o sa simpleng pananalita ng manunulat ay makikita ang tono o ang attitude ng manunulat sa paksa. Makikilala ang tono o attitude ng author sa mga salitang ginamit niya. May hinuha sa kanyang pananalita kung siya ba ay may positibo o negatibong pananaw sa isang paksa. Ang pagkilala sa tono ay nakasalalay sa pagkilala ng kahulugan ng mga salitang naglalarawan. Okay, so mula sa teksto, may kwentong nabasa na may pag-asa sa pagbasa. Ano inyong pananaw tungkol dito? Ito lang inyong sagot sa loob ng bilog. Okay, o maaari din naman doon sa teksto na yung kwento, no, na yung may aswang doon sa Baryo Siquero. Pwede rin yun, no? Pwede natin gamitin yon. Para naman sa ating ikatlong sesyon, okay, pag-ugnayin ang teksto o maikling kwento gamit ang mga pangatnig. Ito ay ang gagamitin nating teksto ay ang Kalupi ni Benjamin Pascual. So maaari mong basahin, no, ng tahimik at
pag-isipan kung ano kayang pangatnig, no, ang ating maaring gamitin upang mabuo ang diwa ng ating maikling kwento. At narito, no, ang ating kasagutan para sa pag-uugnay ng teksto o maikling kwento gamit ang mga pangatnig. Okay, so bilang mambabasa, ano ang iyong pananaw sa kwento na iyong binasa? Okay, so basahin ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Ito ay mula sa tekstong Aswang sa Baryo Siquero. Okay. Hoy, aswang, lumabas ka riyan. Aba, iwan mo na ang baryo namin. Sus, Mariosep, kailangan pa ba ng katibayan? Aray, itay, ang sakit po. Pasensya na po, ipagpaumanhin po ninyo ang ginawang pagpaparatang sa inyo. So, anong masasabi ninyo sa mga salitang initiman sa pangungusap? Alam ba ninyo na ito ay mga halimbawa ng pangungusap? Ito ay mga pangungusap na tinatawag nating pangungusap na walang paksa. Ang pangungusap na walang paksa ay salita o lipon ng salita na nawala o hindi lantad ang paksa ngunit nananatiling buo ang diwa. Mayroon tayong mga uri ng mga pangungusap na walang paksa. Ito ay tinalakay na rin natin noong nakaraang linggo. So mayroon tayong existential, padamdam, pakiusap, gayon din meron din tayong temporal, modal, mga kapandiwa, fenomenal, mga panawag at pambating panlipunan. Okay. So dito naman, okay, buuin ang pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pangungusap na walang paksa sa patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. So maaari kayong pumili dito sa ating mga pagpipilian sa loob ng kahon. Para sa ating hakbang na pasulong, bumuo ng usapang walang paksa ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Sundin ang uri ng pangungusap na walang paksa sa panaklong. So ito, sumigaw si Aling Marta at labis ang galit sa bata. Nang makita ito ng pulis, ay tinawag nito ang batang papatakbo na. Ano kaya ang posibleng usapan na maaring maganap sa pagitan ng pulis at ni Aling Marta? So, hoy bata! So si Aling Marta, naku, grabe ka naman. O maaring tanggapin ang ipapang sagot. Okay? So, gaya ng, oy iho, ikaw bata. Okay, Aling Marta naman, aray, sus Mariosep, hay naku. Okay, depende sa sitwasyon na inyong nais. Para naman sa ating ika-4 na sesyon, isulat ang wastong uri ng pangungusap na walang paksa ayon sa inilalarawan ng pangungusap. So, maaari kang pumili mula sa modal, fenomenal, existential, temporal, at mga kapandiwa. Okay, at tingnan natin kung wasto ba ang inyong mga kasagutan para sa ating paunang gawain o panimulang gawain. Okay, ngayon tingnan natin ang larawan dito. Ano-ano ang ipinahiwatig ng iba't ibang galaw ng kamay at ekspresyon ng mukha ng mga taong nasa larawan. Tinatawag natin itong di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Ano nga ba ang di-verbal na komunikasyon? So bukod sa pangungusap na walang paksa, sa pakikipag-usap ay ginagamit din natin ang isang uri ng komunikasyon na tinatawag na di-verbal o mga non-verbal communication. Ang di-verbal na komunikasyon ay ang pagpapahayag ng mensahe o damdamin ng hindi gumagamit ng salita. Sa halip, ito ay naipapakita sa pamamagitan ng kilos ng katawan, galaw ng kamay, ekspresyon ng muka, tingin ng mata, tono ng boses at iba pang pisikal na paraan. Mayroon tayong iba't ibang anyo ng di-verbal na komunikasyon. Una ay ang kinesika o kinesics, tumutukoy sa kilos o galaw ng katawan. Bahagi nito ang ekspresyon ng mukha, galaw ng mata, kumpas ng mga kamay at tindig ng katawan. Sunod naman ay ang proxemica o proxemics, tumutukoy sa oras at distansya sa pakikipag-usap. Ang oras ay maaaring formal gaya ng isinasaad ng relo o informal na karaniwang nakadikit sa kultura gaya ng mga termino ngayon na, sa lalong madaling panahon at mamayahan na.
Pandama o paghawak o haptics, itinuturing na isa sa mga pinakaunang anyo ng komunikasyon. Kadalasang nagsasaad ito ng positibong emosyon o pakikiramay sa mga hindi magandang karanasan. Halimbawa nito ay ang pagtapik sa balikat o pagyakap sa kausap. Sunod naman ay paralanguage, tumutukoy sa tono ng tinig at kalidad at bilis ng pagsasalita. Meron din tayong tinatawag na katahimikan o kawalang kibo. Lubhang makahulugan na karaniwang ginagawa upang mag-isip at paghandaan ang sasabihin o dili kaya ay magparating ng tampo o samahan ng loob. Sunod ay kapaligiran. Tumutukoy sa pinagdarausan ng pakikipag-usap at ng kaayusan nito. May hinuha ang intensyon ng kausap batay sa kung saang lugar niya nais makipag-usap. Para sa ating pagtataya, piliin ang angkop na di-verbal na komunikasyon sa bawat sitwasyon. At tingnan natin kung wasto ba ang inyong kasagutan. So nariyan sa ibaba ang ating mga sagot o susi sa pagwawasto. Para naman sa ating hakbang na pasulong, ating gawain, bumuo ng usapang walang paksa ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Sundin ang uri ng pangusap na walang paksa sa panaklong. So ipinakikita rin o ipakita rin ang di-verbal na komunikasyon na angkop sa sitwasyon. So ito yung sitwasyon. Nabalitaan mong binigyang prioridad ang ordinansa ng inyong pamahalaang lokal ang muling paglilinis ng maruming estero sa inyong lugar. Ano ang mararamdaman mo? So, ihayag ang matinding damdamin. So, ito yung halimbawa natin. Naku, sa wakas. Yan. So, para sa di-verbal na komunikasyon, nakangiti habang pumapalakpak at nakataas ang hinlalaki bilang pagpapakita ng tuwa at pagsang-ayon. Para naman sa ikalawang sitwasyon, tinawag sa isang pulong ang bawat pamilya sa inyong barangay upang talakayin ang karapatan ng bawat mamamayan sa inyong komunidad. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Ihayag ang pagbati o paggalang. So ito yung halimbawa natin. So magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa di-verbal na komunikasyon, ngumiti habang bahagyang yumuyuko at kumakaway sa mga dumalo bilang pagpapakita ng paggalang. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang termino, ika-4 na linggo ng ating episode para sa Filipino 6. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kawika na nanood, nakinig at nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat sa palagiang pakikinig at pagtutok sa ating mga aralin sa Filipino 6. Paalam!